hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang contractor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang nakasakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. Talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan eh. Sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, no, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo eh. O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di mo mong i-release. Ang kaso nakita natin eh. Mas nauna patang na-release yung mga unprogram funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan. Attorney, na meron ka na bang background dito sa ating 2026 budget at ano bang masasabi ninyo? Inihambing namin yung naging resulta doon sa desisyon ng Supreme Court na doon sa mga dissenting opinion ng mga associate justices, nagsabi sila na yung mga unprogrammed funds ay unconstitutional. Ngayon, same pa rin po, meron pa rin pong mga unprogrammed funds, though sinabing binawasan, pero malaki pa rin po, Kong. Yes, Admar. Actually, hindi ko pa nakikita yung finally signed GAA pero isa nga yan sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds. And alam mo, Admar, MJ, ang isa din sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan. Ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsona ang presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura, lalo tigit ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita doon sa national budget noong 2024 para doon sa sinasabi nating mga irigasyon. So ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irizze, sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So, ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan saan naman to pupunta. So, ito, Admar, MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hanggat hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo. Dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference. Di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales. Tapos ngayon, i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa ring unprogram dyan, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero sa may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas.
proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya yung kagaya po ng sabi, kinaltasan po, Kong Mike. Ito po yung, pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kuminsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba? Katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo at syempre dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assistance projects, yung binanggit mo nga, no, yung sa Mindanao Railway, nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assisted projects, yung mga Korean na mga train, rolling stocks na inilagay nila. Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam, no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo. Pero yung Vietnam, talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama dun sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA for example sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagyan ng pondo ng gobyerno, lagay din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang nakasakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. As per Senadora Amy, from 121.5 billion pesos, bumagsak daw sa 49.2 billion pesos yung foreign assisted transport projects. Kasama na dyan yung Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Totoo po ba, Kong Mike, na kung ang isang proyekto, malaking proyekto like mga foreign assisted project, mahirapan ang sino man na magtongpats dito? Kaya siguro hindi appealing sa kanila ang ganitong klase ng proyekto. Actually, Atmar, yun ang sasabihin ko eh. Kasi ang mga foreign assisted projects, more than usual, may mga qualifications sa mga kontraktor. Yun talaga marunong, yun talaga magagaling. And of course, meron silang bidding parameters tungkol dyan. Meron silang tinatawag na terms of reference para kung sino yung pwedeng manalo. Hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang contractor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Pag nagkaroon naman ng subcontractor sa mga proyektong yan, for example, ginawa kunyari ng isang kumpanya ng Hapon, nagkaroon ng mga subcontractor ng mga Pilipino, again, ang mga kinukuha niyan, yung mga top-rated at qualified contractors. Kaya syempre, yung mga qualified naman, ayaw din naman yung papayag sa mga usapan na mga 20%, 30% na masasakripisyo yung proyekto. Kaya tama ka, Mar, yan talaga. Para sa akin, di ba parang sinasabi nung napanood ko yung isang negosyante, sabi niya, alam mo, sabi niya yung korupsyon, nangyayari naman yan sa buong mundo. Nangyayari yan, sabi niya, sa China, sa Korea, sa Japan, di ba? Sabi niya, ganito yung nangyayari. May mga talagang hindi maiwasan. Pero sabi niya, yung mga kailangan nilang isagawang proyekto at yung mga kailangan nilang gawing mga programa, ginagawa nila, number 1. Number 2, yung mga usapan na 20%, 25% na nakita natin na binabanggit na Saldico, hindi nangyari yung ganoon. Kasi nga, pag ginawa mo ang isang proyekto na 25% humingi ka doon sa proponent, pagkatapos may sinasabi pa silang pass-through, kung saang distrito dadaan, maglalagay ka pa, may babayaran ka na taxes sa proyekto, may babayaran ka ng mga bidding requirements, may mga babayaran ka na kung ano-ano pa. Umaabot na siguro more or less na 60%, 55 to 60%
ang perang lumabas na hindi nagamit sa tamang proyekto, sa tamang programa. 40% na lang ang talagang magagawa. Kaya nga naging maapila sa naging maganda sa kanilang apila ng flood control kasi akala nila malulusutan nila. Dahil nga mahirap mag-audit ng isang flood control project. Kaya siguro yung mga contractors, kung ganyan kalaki ang hinihingi, yung krisis na kinaharap natin ng administrasyon. Dahil yan, naprubahan niya, yun ang kanyang budget at programa para sa ating gobyerno, polisiya ng ating bansa. Ang mabigat pa dyan, yung pag-release ng pondo. Dadaan na naman sa kanila yan. Ano ba yung kailangan? Kaya nga, madalas kong sinasabi, Edmar, talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman. Kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan eh. Sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, no, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo eh. O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di wag mong i-release. Ang kaso nakita natin eh. Mas nauna patang na-release yung mga unprogram funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan.